Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa ating Panginoon, sa ating pong mga talata na bukod sa ating sa ulo ay nasa ating mga puso. At patuloy nating iniingatan. Ano po, kagaya po ng sinabi ni Haring David na upang hindi siya magkasala laban sa Diyos, ay iniingatan niya ang salita ng Panginoon. Psalm 119 verse 11. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayon po ay dadako po tayo sa salita ng Panginoon at samahan niyo po ako sa aklat ng Job. So in chapter 1, Job chapter 1 verses 20 hanggang 22. Pero basahin ko po muna mula verse 13. Okay, so Job chapter 1 o sa Tagalog po ay aklat ng Job. Kabanata 1, talata 13. Ano po, ang sisimulan ko po na ang pagbasa hanggang 22 or verse 22. Okay, tingnan po natin sa ating po mga Biblia. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And there came a messenger to Job and said, the oxen were plowing, and the donkeys feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, and took them and struck down the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, the Chaldeans formed 3 groups and made a raid on the camels, and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and behold, a great wind came across the wilderness and struck the 4 corners of the house, and it fell upon the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. Then Job arose and tore his robe, and shaved his head, and fell on the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa oras na ito. At ikaw pong patuloy na maghayag sa amin sa pamamagitan po ng salita na amin po mapapakinggan mula sa banal na kasulatan. At patuloy, Ama, na sa amin pong buhay ay anuman pong aming pagdadaanan ay maging daan ito upang mas makilala ka namin. Magkaroon pa kami ng mas malalim na ugnayan sa iyo at mas maging tapat kami na sumusunod sa iyong mga salita. At ang inyong pong lingkod, Ama, ay nahingi po ako ng tawad sa akin pong mga pagkakasala at gamitin niyo po lamang akong instrumento sa paghahayag po ng inyong pong mensahe. Ikaw pong may taas sa lahat ng ito at patuloy po ang Santong Espiritu ang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa mensaheng ito, Panginoon. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so mga kapatid, alam po natin that ang mga pagsubok po is isang bagay na hindi ho natin matatakasan. So, kahit man tayo ay mayaman, or let's say marami tayong salapi, nandun pa rin ang problema. Di po ba? Sa atin, ang isip natin is, wala akong pagkakagastusan or wala akong resources. So, ang problema naman ng mayaman, saan ko gagamitin? So, para bang sa dami ng pwede niyang paglaanan, so doon siya na problema kung paano niya i-breakdown or kung paano niya i-allocate yung kung anong meron siya. But still, it is a problem. But on the other hand, ang problema din ng mayaman is maaaring meron siyang worry na may kumuha nito sa kanya. O yung tinatawag nating scam. O di kaya ay siya'y manakawan. Kaya talagang lahat ng security measures or lahat ng mga pangseguridad na pwedeng gawin niya para hindi siya manakawan ay kanyang gagawin. So nandun pa rin yung kanyang
alalahanin. Ano po, bilang isang mayaman. Kaya pagdating sa pagsubok, hindi talaga natin masasabi na ang solusyon is yung ating kayamanan o yung ating possessions. So sa katauhan po ni Job, makikita po natin mga kapatid na wala siyang dahilan para mangamba about his expenditures o sa kanyang mga pagkakagastusan because siya ay isang marangyang tao. Siya ay isang mayaman at kilala sa lugar po ng Uz. Ano po? So sabi po dito sa verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. So ang isang proof na ang salvation po is hindi ho nakabatay ho sa estado ng buhay. Ano po? Kung siya ho ay mahirap, doon lang favored ang Diyos. Ano ho? So hindi siya partial. Kahit mga mayaman ay maaaring ding maligtas. At isa nga po dito, si Job. So siya ho ay ligtas. At marami siyang ari-arian, marami siyang pupwedeng pagpunan ng kanyang pagkakagastusan. Meron siya 10 anak at siya'y kilala sa kanyang bayan. Sabi po dito, his sons, okay, sabi po dito sa verse 3, this man was the greatest of all the people of the East. So talagang kilala ho si Job nung kanyang panahon. Dahil po sa kanyang kayamanan at sa kanyang pagiging blameless. But, dumating po ang isang mabigat na pagsubok sa kanya at hindi lang ho isa, kundi sunod-sunod. So kapag tayo ho ang tanungin, kung i-grade natin ang sarili ho natin, pag dumating ang isang pagsubok, from 1 to 10, with 10 being the highest, ano pong ating score? Sino magsasabi dito, 10, Pastor? Talagang kayang-kaya ko yung lampasan. Meron po ba sa atin? O kahit sabihin 9 or 8 or 7. So walang magaling. Ano po? So pwedeng sabihin natin, Pastor, parang wala pa nga ang 1 eh. Hindi pa abot sa 1 kasi nandyan pa lang, kakarating-gating pa lang, nandun na agad yung silakbo ng ating dugo, ng ating damdamin na hindi tayo natutuwa sa mga pagsubok. So, na nagdudulot sa atin ng kabalisahan, yung annoyance, anxiety o kabalisahan, di po ba? Kapag ang mga pagsubok ay dumarating sa atin simultaneously, hindi lang isang pagsubok lamang. Kaya ano po ang ating initial na reaksyon, mga kapatid? Kapag dumadating po ang mga pagsubok, maaaring kahalintulad ng nangyari po kay Job na hindi pa tapos magbalita, yung isa, may kasunod na agad na problema. So, ito po yung ating makikita sa ating pong exhortations. Our theme tonight is Job's gain over pain. So, sa kabila ng kanyang sakit o ng kanyang talagang kirot sa kanyang buhay, sa kanyang puso dahil sa mga pagsubok na sabay-sabay na dumating sa kanya, may pakinabang pa rin. Sa buhay po ni Job. Naging pakinabang ang mga ito para sa kanya. At ang objective po natin dito is to respond righteously, faithfully, and godly at the peak of troubles in our lives. So, tumugon tayo ng matuwid, ng tapat, at ng makadiyos. Habang tayo ho ay binabayo ng mga pagsubok. So, mostly ang pagsubok natin is financial, physical, so karamdaman, pwede ring emotional as a result ng financial. Okay? So, marami ho yan. Susunod-sunod ho yan. Pero, alam ho natin, bilang isang Kristiyano, na ito ho ay tool na ibinigay po ng Panginoon para sa ating ikabubuti at sa ating ikauunlad bilang mananampalataya. So si Job po ay isa sa mga Bible characters na nagpakita ng halimbawa kung ano dapat tayo pagdating ng pagsubok or how should we are when we are being tried in our faith. So bagamat si Job ay walang ginawang masama para sa Diyos, kaya nga sinabi ho dito, he was blameless and upright, but he was tried. Sinubok siya.
At pinahintulutan po ng Diyos ang kaaway para subukin siya. So sinubok siya sa pamamagitan ng pagkawala ng lahat ng mahalaga sa kanya. Pera o kabuhayan, anak, pamilya, kalusugan. So halos doon po nakasentro lahat. So ito po yung ating first point, the devastating pain. Okay? So he lost his servants. So nawalan siya ng mga lingkod, ng mga tauhan. So doon po sa verse 13, makikita po natin. There came a messenger, verse 14, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. And the Sabaeans fell upon them and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. So basta na lang may umatake sa kanila. Sabi dito, mga Sabaeans. So, Sabaeans po is from Sheba. Ano po? And, kabaligtaran ng kanyang katangian, na sabi po doon sa verse 3 po ng chapter 1 is, he had many servants. So, wala hong spesipikong bilang kung ilan ho ang kanyang lingkod, but ang sabi dito, very many servants. So, ang sukat ho, nung unang panahon, nung panahon po ng Old Testament, para masabi ho isang taong siya'y marangya o siya ho ay mayaman, is depende ho sa bilang ng kanyang servants. At depende rin ho sa bilang ng kanyang, yung tinatawag nating alagang hayop. Okay, so nag-iingat po kasi dun sa isang word Ano po? Pagka sinabi natin yon, medyo ang dating is parang masama. Yung kahayupan. Okay? Pero ang sinasabi mo dito is yung alagang hayop. So doon salalay po para masabi ang isang taong siya'y mayaman. So sabi ho dito, si Job po ay may 7,000 tupa. So he possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, so that this man was the greatest of all the people of the East. Napakayaman. Pwede siyang ihanay kay Abraham, pwede rin siyang ihanay kay Haring Solomon. Okay? Sa pagiging mayaman. So, ganun ho, katanyag at kayaman po si Job. But, first, the devastating pain, first, namatay lahat, halos. Maliban lang dun sa nagbalita. Kaya sabi dito, I alone, so, siya na lang ang natira, have escaped to tell you. May itinirang isa para magbalita ng masamang balita. Ay hindi lang isang masamang balita ang dumating, kundi sunod-sunod pa. So, first, he lost his servants, he lost his livelihood. So, verse 16, mababasa po natin, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants. So, probably ito po ay isang kidlat or lightning. Ayon po sa commentary. So, sabi dito, and consumed them and I alone have escaped. So, may nag-iisa ding nakaligtas. So, pansinin mo natin yung provision pa rin ng Panginoon na hindi naman talaga totally nawala lahat. At least may isang natira para lang makapagbigay alam kay Job. Di ba? So, talagang yan ay isa sa mga himala ng Panginoon. So, kagaya po ng mga aksidente na may kaisa-isang naliligtas. So, di ba yung sa India, yung plane crash. So, may kaisa-isa daw na survivor. Okay, talagang napaka-imposible kung may maligtas sa isang plane crash. Okay? Pero, hindi pa niya panahon. So, doon natin talaga makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi po dito is, bagamat nawala halos lahat, meron pa rin nag-iisa na natira po para kay Job. And also, verse 18, he lost his children. Namatay po ang kanyang mga anak. So, 10. 7 lalaki at 3 babae. When he was yet speaking, there came another and said, your sons and daughters were eating and drinking. Nagkakasayahan. Ito pong kanyang mga anak at ang kanila pong tradisyon, sabi dito, in verse 4, his sons used to go and hold a feast
in the house of each one on his day. And they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. So maganda yung relationship nitong magkakapatid. As a result ng pagiging upright and blameless ni Job, maganda po ang relasyon nila. Sa isa't isa. Maganda rin ang pagpapalaki ni Job sa kanyang mga anak. But sa isang iglap, namatay lahat ng kanyang mga anak. So napakasaklap na pangyayari. So habang sila'y nagkakasayahan, may isang, sabi dito, verse 19, a great wind came across the wilderness and struck the 4 corners of the house, and it fell upon the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. So, throughout ng lahat ng ito, ano po ang makakita ho natin kay Job? Habang binabasa po natin ito. So, hindi siya agad nag-raise ng kanyang emosyon doon pa lang sa unang masamang balita. At maging doon sa pangalawa hanggang sa pangatlo. Ano ang kanyang initial reaction? Verse 20, he arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. Nakita po ba natin, mga kapatid, na sa kabila ng sunod-sunod na masamang balita na dumating sa kanya, na nawala ang kanyang mga hayop na alaga, nawala ang kanyang mga servants, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Hindi lang kung ilang anak lamang ito, 10. 10 anak ang nawala sa kanya. At ang kasunod pa ho na nangyari dito, siya ho'y nagkaroon ng karamdaman. In chapter 2, mababasa po natin, verse 7. So tingnan po natin, Job chapter 2, verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with loathsome sores from the sole of his foot to the crown of his head. And he took a piece of broken pottery with which to scrape himself while he sat in the ashes. So mula doon sa stature ng pagiging mayaman at kilala, dahil po sa kapahintulutan ng Panginoon na siya'y subukin, siya ho'y naging isang halos ka-image ho ng isang pulubi na nakaupo ho sa abuhan. At sabi dito, ini-scrape niya ang kanyang balat dahil sa kanyang mga pigsa. So loathsome sores. Ano po? And he almost came to the point of being a living dead. So physically, para siyang buhay na patay. Ganun po ang illustration ng nangyari po kay Job. Nawala ang kanyang malakas na pangangatawan. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. He also had a great grief. Matindi ang kanyang pagdadalamhati. Nawalan din siya ng gana sa pagkain. He also had an agonizing discomfort. Yung talagang gusto na niyang, alam niyo yung isa sa mga reasons ng suicide? May isang artista ho, di ba, nung kailan, na nag-suicide dahil hindi na niya kaya yung karamdaman niya. So nagkaroon din po nito si Job. Insomnia, hindi siya makatulog. Chapter 7 verse 4. Ang kanyang laman, sabi dito, was infested by worm and dust. Inuuod. Continual oozing of boils. Nagnanaknak. Talagang sobrang nagnanaknak ang kanyang mga pigsa. Hallucinations. Decaying skin. Halos mabulok na ang kanyang balat. Shriveled up or loss of moisture. So talagang nanuyot siya. Severe halitosis. Yung kanyang hininga. Talagang hindi na ho maganda. Relentless pain. So, ibig sabihin yung pain is not on and off. Ano po? Lagi siyang 10/10. Hindi siya bumaba siguro ng 9. So, ganun po ang relentless pain. Skin that turned black. Nangitim ang kanyang balat. Raging fever. Matindi ang kanyang lagnat and dramatic weight loss. Dagli ang pagbaba ng kanyang timbang. So ito po ang nangyari kay Job.
sa kabila ho ng kabuhayan o pagkawala ng kabuhayan, pamilya, kayamanan. So imagine that. This is, sabi nga, unimaginable na sakit para sa isang tao, bagamat siya ho ay tapat sa Panginoon. At bukod pa dyan, meron ho siyang asawa in chapter 2 verse 9. So he also had a pessimistic wife. Then his wife said to him, "Do you still hold fast your integrity?" Paninindigan mo pa rin ba ang iyong integridad? Ang sabi dito, "Curse God and die." Sumpain mo na ang Diyos mo nang ikaw ay mamatay na. So alam niyo po ba yung ibig sabihin ng asawa dito ni Job? Kasi kita niya yung paghihirap ni Job. At ang gusto ng asawa niya, para matapos na, sumpain mo na at sa pamamagitan ng pagsumpa mo sa Panginoon, tapusin ka na. So yun po yung ibig sabihin. Kasi blasphemy is deadly. Nakamamatay po ang pamumusong sa Diyos. Yun po yung gusto ng asawa niya. Pero hindi yung nakita ng asawa kung ano yung plano ng Panginoon para kay Job. So lahat ito burden ho ni Job sa kanyang sarili. Kaya this is so, sabi nga, devastating. Napakasakit. Kaya kung may sakit ho tayong pinagdadaanan, mapapinansyal man o pisikal, emosyonal, relasyon natin sa ating pamilya, ito ho ang isang halimbawa na tingnan ho natin. In spite ng lahat na meron po si Job, na para bang lahat ay pasanan niya, sinabi po dito in verse 20, okay, tingnan po natin, chapter 1. He arose and tore his robe. So, sinira niya ang kanyang kasuotan. Pagpapakita ng kanyang pagdadalamhati para sa mga nawala niyang mahal sa buhay at pagkawala rin ng kanyang kabuhayan. And he also shaved his head and fell on the ground. That's why he grieved for everything without blaming God. So that is number 1. Sa ating second point, the deepening gain. So yung pakinabang naman sa bahagi ni Job, sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok na dumating sa kanya. Nagbigay daan ito para mas tumibay siya at lumalim sa Diyos. Amen. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Sabi dito, he shaved his head, he arose and tore his robe, he fell on the ground without any word against God. Wala siyang sinabing ni isang salita laban sa Panginoon, ni hindi siya nagtanong sa Panginoon. Kaya doon sa verse 22, makikita ho natin, ano po sabi dito? In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Kahit kailan, hindi niya tinanong ang Panginoon sa mga pangyayaring ito. Hindi niya tinanong ang Diyos na para bang ang dating ay mali siya. So yun yung problema eh. Pag ang standard ho natin is kung paano natin tingnan ang pangyayari. Kung paano natin tingnan ang pagsubok. Hindi yung kung paano dapat natin tingnan sa mata ng pananampalataya. At ito yung nais ng Panginoon. Na maging panukat natin is yung ating pananampalataya. So, again, he fell on the ground. So siya ho ay nagpatira pa. Siya ho ay talagang halos humalik na po sa lupa bilang pagdadalamhati. Pero hindi ho siya nag-complain. Hindi ho siya nagtanong sa Panginoon. So, this is a Near Eastern symbol for grief. And he worshipped. So, sinamba niya ang Diyos. Kaya, ang lesson ho na makikita natin dito, ang pagsubok ho ay avenue para sa pagsamba. Hindi ho ito avenue para tayo ho ay magtanong sa Diyos. Hindi ito avenue para tayo ho ay magalit sa Panginoon. Never na makikita ho natin, sa buhay po ni Job. Sa puntong siya ho ay nagtanong na sa Diyos at halos inabandonan niya ang kanyang pananampalataya. Okay. He worshiped. So that's why it was Job's another opportunity to recognize God as the one who gives and takes all of what we have. Kaya sabi niya,
Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon din ang kukuha. Purihin siya. So yun po yung sinabi ni Job. Isipin natin mabuti ano. Ano kaya ang klaseng puso meron po si Job para sabihin ito? Hindi ho yan masasambit ng isang tao na rebelde sa Diyos. Hindi ho yan mamumutawi sa bibig ng isang tao matigas ang puso. Kasi the more na mangyari pa yung mga pagsubok na ito, mas lalo siyang magmamatigas laban sa Diyos. But here, makita ho natin yung pagkilala ni Job sa Panginoon. Kung gaano niya itinataas ang Diyos sa kabila ng kanyang pagkakadapa. He fell flat on the ground, but he worshiped God. Sinamba niya ang Panginoon. So, ito yung puso ni Job. Hindi ho siya nagtanong sa Diyos at hindi ho siya nag-atubili para sumamba sa Diyos. Talagang kita natin yung pananampalataya sa buhay po niya. Okay. He worshiped God and he did not sin. Verse 22, chapter 1, or charge God with wrong. Hindi siya nagkasala. At tinatunayan din po ito nung sinabi ng kanyang asawa na sumpain na niya ang Diyos para siya'y mamatay na. Verse 10, but he said to her, you speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil? But it doesn't mean that God is the author of evil. Okay? But God allowed. Ano ho? So magkaiba yung author doon sa allow. Permission. Ano po? Hindi po ibig sabihin na ang statement po dito ni Job is that God authored evil or God is the author of evil. But God allowed. Okay? Pinapahintulot ng Panginoon ang mga masamang pangyayari para ipahayag pa rin ang kanyang kabutihan. So, sabi nga, hirap isipin na paano may mabuti na manggagaling o mabuting ibubunga sa pamamagitan ng masamang pangyayari. Kapangyarihan po ng Panginoon yan. Nakaka-amaze, bagamat napakahirap po sa part 2 natin. So, shall we receive good from God and shall we not receive evil? In all this, Job did not sin with his lips. So, sa pamamagitan ng kanyang bibig, hindi siya nanungayaw, hindi ho siya nagreklamo, hindi ho siya nagalit, hindi ho siya nagmura sa Panginoon. That is the deepening gain. The trials that Job has been through became beneficial for him to rebuke evil. Kasi ang gusto nang mangyari ng asawa niya, parang tinutokso siya na magkasala. Ano po? So, hindi po ang solusyon ay gumawa ng masama para matigil ang masama. Ang ginawa ko ni Job dito ay siya ay nagtiwala sa Panginoon. Bagamat napakahirap sa part niya sapagkat even sa kanyang personal na buhay, yung kanyang kalusugan, yung kanyang siguro yung sanity, talagang sinubok din sapagkat talagang nandun yung temptation na iisipin natin na parang hindi yata fair ang Panginoon. Kasi kung sino pa naman yung wala sa kanya, kung sino pa yung mga evil o yung mga masasama, ay sila pa ang walang iniisip o walang problema na para bang walang masamang mangyayari sa darating na panahon. Kaya nga dun sa Psalms, makikita ho natin that
darating ang araw. Ano ha? Darating ang araw para sa hustisya ng Panginoon. Ang mananaig pa rin ay hustisya ng Diyos para sa masama. At ito ho din ang pinanghawakan po ni Job. At hindi ho siya bumitaw sa katotohanan ito. Kaya in spite of the devastating pain na naranasan po ni Job, nagkaroon siya ng deepening gain. So naging pakinabang sa kanya ang mga pagsubok upang mas tumibay, lumalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya, to sum it up, brothers and sisters, Romans chapter 8, verse 28. Sabi po dito, Romans 8, verse 28, bagamat alam na po natin or familiar na po tayo. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So, dito makikita ho natin that the purpose here is to conform into the image of Christ. Kaya, magkaroon tayo ng tamang kaisipan sa lahat ng bagay na dumarating sa atin bilang ito'y para sa ating ikabubuti hanggat alam natin na ang ating sarili ay nasa Panginoon at nananatili tayong nagmamahal sa Kanya. Nananatili tayong sumusunod sa Kanyang kalooban upang maabot natin ang layunin ng pagiging kawangis ng Kanyang anak. That's why there's gain. Okay? May pakinabang sa mga pagsubok. Hindi lang yung sinabi in James chapter 1 that it produces perseverance. Ito ho ay nagtuturo sa atin upang magtiis. Hindi lang upang pakinangin at padalisayin ang ating pananampalataya, kundi mas lalo tayong mapalapit sa ating Diyos. Ito po ang lesson, mga kapatid, na makikita ho natin kung paano ho tumugon si Job. Bagamat fresh, sabi nga, breaking news pa lang. Kapapasok pa lamang na balita. Ay sa atin, hindi pa tapos ho ang pagpasok. Silakbo na agad ng ating emosyon. Okay? Kaya, muli po, there is gain over pain. Sa kabila ng hirap, sakit, dalamhati, anumang mukha ng pagsubok ang maaring dumating sa atin. Hindi ito maging hadlang para sumagot ho tayo ng pagsamba, ng pagpupuri, at pagtataas sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Kaya muli po, ituon natin ang ating mga mata sa Diyos. Kung paano ho siya gumalaw sa atin sa pamamagitan ng ating mga pagsubok. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita, sa iyo pong aral na itinuturo sa amin upang mas maging kawangis kami ng aming Panginoon kung paano po kami haharap sa mga suliranin at mga pagsubok sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at patuloy na pagkakaloob po ninyo sa amin ng karunungan upang malampasan namin sa tulong ninyo ang mga unos na ito, Panginoon. At nawa, kami po'y patuloy na manangan sa iyo at ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga suliraning ito. Turuan po kaming magtiwala at hindi umasa sa aming sarili sa mga ganitong pangyayari. Kaya purihin ka, Ama. Salamat sa iyo pong salita. Salamat din sa buhay po ni Job. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.